Ang ganda ng mga classic cars, oh. Ganda. Ganda, oh. Ganda, oh. So hello friends, isasoli na natin yung bike. So papagasan lang natin full tank, and then RFID, load natin yung, ibabalik lang natin yung laman nya. So mga final review, mga hindi ko napansin o mga hindi ko nabanggit dun sa una kong upload. Well, unang-una ito, kita nyo yung headlight nya na stock. Malakas din yung stock headlight nito compared dun sa CB650 natin. Pakas muna tayo dito. Sana may gas. So guys, ito isasoli na natin itong Ducati Monster 937. So like always, bago tayo magsoli ng motor, pinupunasan natin, pinu-full tank natin, nire-reload natin yung RFID na nagamit natin. And meron tayong log kung ilan yung odometer nito bago natin siya kinuha. Binabalance inquiry natin yung RFID bago natin kunin, para ma-replenish natin yung nagamit natin. Tapos gas, laging full tank pag sinuli. Parang kotse yan eh, pag naghiram ka ng kotse, courtesy yan, i-full tank mo, whether kotse yan o motor. Oh, may meet up dito. So parang ADV itong mga to, premium. Sulit na sulit, panalong panalo, at na-ride natin siya ng maayos. Yun, isasoli na natin, full tank siya. Napunas-punasan na rin natin, konting linis. Tapos kung napanood niyo yung unang review ko dito, nagkaroon ako ng reservations dahil masyadong magaan yung bike, baka hindi kayanin sa expressway. Kanina binyahe ko siya sa Kapusod, and naitakbo ko siya ng normal na pace ko, which is nakakatuwa. Siguro nga dahil matagal ko na siyang ginagamit, nasanay na rin ako. Eh nakagandahan na overcome niya yung fear ko sa lighter bikes. Kaya hindi ako nakaramdam ng crosswinds eh. And mahangin kanina nung morning nung binyahe ko siya. Kaya I mean, lalong gumanda yung tingin ko sa motor na to. Maganda na siya the first time dahil ang ganda ng pagkaka-review ni Miguel Vichera. So and I think this is a very realistic review yung mga ginagawa natin, kasi we get to try the bike on the applications that we usually use the bike for work, for breakfast rides, coffee meets, errands, I mean, name it. Yung init hindi ko nga napansin kanina eh, so isa rin yan. I mean, in my previous review sabi ko baka hindi ko i-long ride to dahil mainit. Kanina it didn't really feel much heat considering na matraffic sa SLEX kanina sa side ng Batangas. I'm really happy with the test and realizations ng bike na to, and
ganun talaga tayo mag-review. As much as possible, we try to use it in the daily applications ng some daily rider. Of course, may mga bike na hindi pwede dahil nasa test unit lang siya or test ride lang, or the owner might need it immediately. But either way, we try to make the best out of the review, pinaka-realistic and straightforward as possible. The owner, I'm gonna end the video here because I don't think the owner wants to know where he lives. So yun lang guys, thanks for watching and rock and ride.